Happy New Year, guys. New Year. New Year na yun. Good morning, guys. Taligsik ini. One guys. Dude, ano lang. Ang bagong lusahi ng East Avenue Medical Center ang inilagang lugar pag tumanggap ng contract-related injuries na yung pagsalubong sa 2025. Naiintindihan ito para sa pagkikitan ng cases sa mga nakaraang taon. Ayon kay Dr. John Pauler, tagapagsalita ng East Avenue Medical Center, sa East Avenue Medical Center. Kabilang dito ang mga biktima ng yoga, whistle pump, 5-star at malinit. Hindi ko po ito ay kasalukuyang naka-admit ngayon sa East Avenue Medical Center habang ang natitirang 10 ay nakauwi. At sakali nga maputukan, may paalala ang pamunuan ng East Avenue Medical Center. Unang linusin po nila yung sugat. So, pwede na po yung tubig or sabon. Tapos, balutin po nila yung malinis na tela and dalhin na po nila agad sa pagamutan. Wala na po po dito hotel Cotton. Western Visayas sa Regional Peace and Order Ang Council. nagpamahagi. Ipagpasal ang resolusyon para sa lokal na pamahalaan na layong ipagpawal ang paggamit ng droga sa pagkakataon. Umabot na kasi sa 41 ang nakutukan o nasulatan sa rehiyon, kung saan 25 sa kanila ay nakutukan ng droga o improvised scanner. Nabilang naman ang nasulatan ng droga sa Iloilo, 5 sa Negros Occidental, 3 sa Capiz at 2 sa Antique at Limas. Prisma ng una ni PRO 6 Director Brigadier General Jack Rodina, kanina ngayon ang may pinakamataas na bilang na nasugatan ng paputok. As of December 29, nasa 1,000 at 700 individual na ang ipinagbabawal na paputok naman ang nakapisa sa rehiyon. Samantala, kumunga tayo ng update sa isa sa mga pangunahing ospital sa Quezon City kaugnay sa patuloy nilang pag-monitor sa kaso ng mga firecracker-related injury. Si Gabo Humilde Villegas sa PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, nananatili pang nakaanda na ang pamunuan ng East Avenue Medical Center sa inaasahang gusto ng mga mapuputukan sa pagsalubong sa bagong taon. Sa pinakauna nila, nananatili pa rin sa nagagawa ang bilang ayon din sa pamunuan ng AMC, hindi pa nadadagdagan ang bilang nito mula pa noong December 29. Umaasa rin ang pamunuan ng ospital na sana ay hindi na magkakita ang bilang ng mga naputukan habang kapalapit ang 2025. At ang pinag-itaas sa dito sa AMC. Gamit mo. Karoon wala na.
bagong taon. Ilan sa mabentang paputok ay ang sawa, wheaties at lucis. Ang isang round ng saway nagkakalaga ng 1,000 pesos. Habang ang Daw, ang liso ay hindi hata. 1,000 pesos. Oh, yaman. Huwag man na makuan god. Magkamiti. Ikit bisan pa din sa musuy pa ng tubig ay. Musuy pa ng sito. Wala ko ay. Panglangkap, suyot, pati na sila ay. Ay mga gilabay. Lapay na. Pagkalambag ng mga kaldero para Kapan sa ligtas na pagsalubong sa bagong taon. Ay, man gila. Nasa Congress BNP nasa full alert status ang nasa 37,946 nitong tauhan hanggang January 2, 2025. Bahagi ito ng offline paalala iwas paputok para mawasan ang insidente kaugnay na paputok. Ipinagbabawal ang ilang klase ng paputok gaya ng Piccolo, Super Lolo at Goodbye Philippines. Binigyan din ng BFP ang parusa sa ilalim ng RA 7183 para sa mga lalabag. Ang mga mahuhuling gumagawa, nagbebenta, namamahagi o bumibili ng iligal na paputok ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at magbubutahin ng 20,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Samantala, may mga ipinalaga rin ng local government units na designated area. Ngayong mahigpit ang seguridad dito sa Bukawi, Bulacan, bawal i-test ang mga binibiling paputok para makaiwas sa aksidente. Patuloy naman na binabantayan ang mga nagbebenta ng illegal na paputok online. Magsayo na Yogi. Maraming salamat, Bernard Ferrer ng PTV. Samantala, pinaalalahanan ng Bureau of Immigration ng BI ang mga dayuhang manggagawa ng Pogo na hanggang ngayong araw na lang ang palugit ng gobyerno para sila ay umalis ng bansa. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, ang hindi pagsunod sa deadline ay magre-resulta sa blacklisting at deportation. Wala ng extension ng nasabing petsa alinsunod sa Executive Order No. 74 na nagbabawal sa lahat ng offshore gaming operations sa Pilipinas. Inaasahan namang aalis ng bansa ang nasa 6,000 na dayuhang Pogo workers na may downgraded visas. Lubos ang pasasalamat ng mga tubig vendor na miyembro din ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD sa Sarata, Ilocos Norte. Doble kasi ang kita nila ngayong holiday season dahil sa dami ng mga bumibili. May balitang pambansa si Rani Dorilag na Radyo Pilipinas Lawag. Every Christmas, New Year, dito kami bumibili. Bale, ang nabili niya ngayon, worth 500 pesos. Isa lang si Tatay Loreto sa mga suki ng tubig sa Sarat, Ilocos Norte, lalo na ngayong holiday season. Kaya naman, ang mga nagtitinda ng tubig gaya nila Nanay Brigida at Ate Marilo, malaki raw ang kinikita dahil doble ang bilang ng mga customer na bumibili sa kanila ngayon. Todo pasasalamat din sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa tulong na ipinaabot ng kagawaran sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Magpapasalamat po ako ng malaki sa DSWD kasi natulungan niya naman ako, lalo-lalo na sa puhunan. Kasi pag wala kang puhunan, hindi naman lumalago yung negosyo sa. Maraming salamat DSWD. Malaking tulong yung binigay niya sa amin na pandagdag puhunan para sa aming magtutupi. Ang mga tulad ni Nanay Brigida at Ate Marilo na SLP beneficiaries patuloy raw na magsisikap para sa pamilya sa tulong ng pamahalaan. Mula PBS sa Radyo Pilipinas Lawag, Rami Dorilag para sa Balitang Pambansa. Mula naman sa Philippine News Agency, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Burgos, Ilocos Norte. Naitalaan ng PIGOMS ang lindol ng alas 10:56 ng umaga kahapon. Ang intensity 5 ay naramdaman sa bayan ng Sinait at Cabugao, Ilocos Sur, Sarata at San Nicolas, Ilocos Norte. Intensity 4 naman sa Claveria, Cagayan, Tubog, Abra at Bigan City, Ilocos Sur. Intensity 3 sa Lacub, Abra, habang intensity 2 sa Peña Blanca, Apari, Lasam at Gonzaga, Cagayan, Bangged, Abra at Bundok Mountain Province. Intensity 1 naman sa Candong at Narvacan, Ilocos Sur.
Council Region 7, nagpaalala sa mga mamamayan na ipagdiwang ang mga holiday sa responsabling paraan. Mga residente pinaalalahanan na maging maingat sa pagpili ng pagkain.